that if the Iranian regime kills demonstrators, as they are continuing to do, the United States could take military action. And so conducting a variety of drills, preparing for the possibility of American or Israeli strikes. Sa kasalukuyan, ang bansang Iran ay nababalot ng matinding gulo at kalituhan matapos kumalat ang mga ulat na ang kanilang supreme leader na si Ali Khamenei ay hindi na nakikita sa publiko at pinaniniwala ang nagtatago na sa isang underground bunker. Hindi lang ang liderato ang tila nawawala dahil ang kanilang foreign minister at ang buong pamilya nito ay kumpirmadong nasa Beirut, Lebanon na at wala nang balak na bumalik pa sa Tehran. Habang nangyayari ang pagtakas na ito ng mga opisyal, ang mga kalsada ng Iran ay punong-puno na ng mga bangkay kung saan umabot na sa mahigit 2,000 ang bilang ng mga nasawi dahil sa tindi ng engkwentro. Ang Port of Bandar Abbas na dati ay sentro ng kalakalan ay isa na ngayong ghost town dahil wala nang anumang operasyon na nagaganap dito. Ang malaking tanong ngayon, ito na nga ba ang katapusan ng kasalukuyang rehimen at sino ang tunay na magtatapos sa laban na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat ng tensyong ito noong umaga ng December 28, 2025 sa loob ng Grand Bazaar sa Tehran. Ang mga negosyante sa kilalang Alaidin at Charsu Mall ay nagpasya na ibaba ang kanilang mga roll-up doors at itigil ang lahat ng benta. Ginawa nila ito dahil sa sobrang bilis ng pagbagsak ng halaga ng pera sa kanilang bansa kung saan ang palitan ay umabot na sa 1.45 million Iranian rial para sa bawat isang US dollar. Kasabay nito ang matinding krisis sa tubig na nagpahirap sa maraming probinsya, kaya ang mga merchants na kung tawagin ay mga bazari ay lumabas na sa kalsada upang magprotesta. Ang simpleng strike na ito ay mabilis na lumaki at naging isang malawakang rally kung saan nakiusap pa ang mga tao sa mga pulis na pumanig na sa kanila kaysa sa gobyerno. Pagdating ng January 3, 2026, ang balita tungkol sa kilos protesta ay kumalat na sa mahigit 100 lokasyon sa buong Iran. Lalo pang nagalit ang mga tao nang malaman nila na habang sila ay nagugutom, ang kanilang gobyerno ay nagpadala ng mahigit $1 bilyong sa grupong Hezbollah noong nakaraang taon. Dahil dito, naging madugo na ang bawat pagkikita ng mga sibilyan at ng security forces. May mga ulat na nagsasabing daan-daang tao na ang dinala sa mga presinto, ngunit sa halip na matakot ay mas lalo pang dumami ang mga sumasama sa kalsada mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Noong hapon ng January 6, tumigil na ang takbo ng gold market at halos lahat ng negosyo sa Central Tehran ay nagsara na rin bilang suporta sa panawagan ng pagbabago. Bilang tugon sa lumalakas na puwersa ng taong bayan, nagpadala ang rehimen ng mga anti-riot units na gumamit ng tear gas para pilit na buwagin ang mga grupo. Maraming protesters ang nasugatan habang nagtatakbo sa mga maliliit na eskinita upang makaiwas sa huli ng mga pulis. Noong January 7, nagbigay ng mensahe si Reza Pahlavi na anak ng dating siya at nakiusap siya sa mga sundalo na huwag barilin ang sarili nilang mga kababayan. Nagbigay siya ng hudyat na sa ganap na alas 8 ng gabi ng January 80 ay dapat lumabas ang lahat at mag-ingay. Dahil sa takot ng gobyerno, nagsagawa sila ng mga raid sa mga bahay-bahay at kinuha ang mga pinaghihinalaang leader ng protesta hanggang sa umabot na sa 2,000 ang mga naaresto. Ngunit ang pinakamatinding hakbang na ginawa ng gobyerno ay ang pagputol sa lahat ng koneksyon ng internet sa buong bansa noong gabi ng Enero 8. Layunin nilang gawing bulag ang mga tao at siguraduhin na walang ebidensya ng karahasan ang makakalabas sa mundo habang isinasagawa ang kanilang plano. Sa kabila ng blackout na ito, milyon-milyon pa ring mga tao ang lumabas at hinarap ang panganib. Sa Tehran, ang mga protesters ay nakalapit na sa layong 200 metro mula sa headquarters ng mga sundalo habang sumisigaw na hindi aasenso ang bayan hanggat hindi natatapos ang sistemang ito.
Sa kabila ng pagsisikap ng gobyerno na itago ang katotohanan sa pamamagitan ng pagputol ng internet, hindi sila naging matagumpay. Nakahanap ng paraan ang mga tao gamit ang mga smuggled na Starlink terminals para maipakita sa mundo ang tunay na nangyayari. Kahit sinasabing may teknolohiya mula sa Russia at China na humaharang sa signal, marami pa ring video ang nakakalusot. Sa mga clips na ito, malinaw na makikita ang mga sundalo na gumagamit na ng shotguns laban sa mga mamamayang wala namang armas. Dahil sa dami ng mga tao, nagsimula ng mawalan ng kontrol ang mga awtoridad sa maraming lugar. May mga kuha pa nga kung saan makikita ang marahas na pagbugbog ng mga pulis sa mga taong nahihiwalay sa kanilang grupo. Sa kasamaang palad, ang bilang ng mga nasasawi ay patuloy na tumataas. Ayon sa mga huling ulat, umabot na sa 45 ang kumpirmadong patay at ang nakakadurog ng puso ay ang balita na kabilang dito ang 8 bata. Libo-libo na rin ang sugatan sa loob lamang ng unang ilang oras ng malawakang pag-aalsa. Dahil sa tindi ng putukan, muling nagpadala ng mensahe si Reza Pahlavi para sa mga sundalo at pulis. Sinabi niya na ito na ang huling pagkakataon ng mga awtoridad na pumanig sa taumbayan sa halip na protektahan ang mga kriminal sa gobyerno. Ayon sa kanya, napakalapit na ng tuluyang pagbagsak ng kasalukuyang sistema. Isang malaking dagok sa ekonomiya ng bansa ang nangyari sa Port of Bandar Abbas. Ang mahalagang daungan na ito ay tuluyan ng naparalisa matapos sakupin ng mga trabahador at mga residente ang mga pangunahing gate nito. Dahil dito, nahinto ang paglabas ng langis na siyang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng gobyerno. Ang plano ng rehimen na gamitin ang internet blackout para pahinain ang loob ng mga tao ay tila naging mitya pa ng lalong mas malaking pag-aalsa. Pagdating ng umaga ng January 9, naging malinaw na hindi na kayang kontrolin ng gobyerno ang sitwasyon. Ayon sa mga eksperto, mahigit 3 milyong tao na ang sabay-sabay na nasa kalsada sa buong bansa. Dahil kalat-kalat ang kilos protesta, nahihirapan ang mga sundalo kung saan sila magpapadala ng puwersa. Sa lungsod ng Mashhad, na pangalawa sa pinakamalaking syudad sa Iran, mas lalong naging matindi ang galit ng publiko. May mga video na nagpapakita sa mga tao habang pinupunit ang kanilang bandila at sinusunog ang mga sasakyan ng militar. Inatake rin nila ang mga paaralang panrelihiyon dahil sa tingin nila ay ginagamit lamang ito ng gobyerno para kontrolin ang isip ng mga kabataan. Magkakaalam, share ko lang story ko. Dumating ako sa point na isang income lang hindi na sapat para sa pamilya ko. Kaya naghanap ako ng extra income at oo, marami rin akong pinagsisihan na online courses at online materials. Pero may natutunan ako. Dahil doon, unti-unting guminhawa ang buhay ko. May savings na, may bahay, may sasakyan, at nakakapag-travel abroad. Kaya gusto ko lang i-share ang mga nakatulong sa akin. Inipon at compile ko lahat ng online course at online materials na alam kong makakatulong din sa iyo. Litan ang link sa description at comment section. Sa ibang bahagi naman ng bansa, naging madugo ang labanan kung saan ang ilang grupo ay nagsimula na ring gumamit ng armas laban sa mga opisyal ng pulisya. Ito ay isang hudyat na ang simpleng protesta ay nauuwi na sa isang armadong pakikibaka. Maging sa loob ng sektor ng relihiyon ay may mga pagbabago na ring nangyayari. May mga matatandang leader ng relihiyon ang lumabas na rin sa publiko para isumpa ang kanilang mga pinuno at tawagin silang mga mamamatay tao. Ang mga rebulto ng kanilang mga dating bayani ay isa-isang ibinabagsak ng mga tao sa kalsada. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang buong mundo ay nakatingin na sa magiging reaksyon ng Amerika. Dahil sa lumalalang karahasan, naglabas na ng babala si President Donald Trump. Sinabi niya na mayroong red line o hangganan ang lahat. Kapag napatunayang sinasadya ng gobyerno ng Iran na pumatay ng mga protesters sa malakihang antas, handa ang United States na umatake ng napakatindi sa mga strategic locations sa Iran. Nilinaw ni Trump na hindi sila magpapadala ng mga sundalo sa loob ng bansa. Sa halip, gagamit sila ng mga drone strikes sa mga target kung saan pinakamasasaktan ang rehimen. Ayon pa sa kanya, ang mga Iranian sa kalsada ay mga brave people na nararapat lang na suportahan.
Naglabas din ng pahayag si Vice President J.D. Vance. Ayon sa kanya, ang pinakamatalinong pwedeng gawin ng mga leader sa Iran ay makipag-usap ng tapat tungkol sa kanilang nuclear program bago pa sila tuluyang mawalan ng kontrol sa bansa. Sinegundahan ito ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na nagsabing ang ekonomiya ng Iran ay malapit na sa tuluyang pagbagsak. Inuubos daw kasi ng gobyerno ang pera ng bayan sa mga gera sa ibang bansa sa halip na itulong sa sarili nilang mga mamamayan. Ang mga pahayag na ito mula sa Washington ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga protesters habang nagdulot naman ng takot sa mga ordinaryong pulis sa Iran. Pagpasok ng madaling araw ng January 10, ang bilang ng mga nasawi ay itinaas na sa 65, habang mahigit 2,000 na ang naaresto. Pero ayon sa isang doktor sa Tehran, mas malala pa ang totoong sitwasyon. Sa 6 na ospital pa lang na pinagtatrabahuhan niya, nakapagtala na sila ng 217 na namatay sa loob lang ng isang gabi. Karamihan sa mga biktima ay binaril ng diretso sa ulo at leeg na nagpapatunay na ang utos sa mga sundalo ay pumatay at hindi lang basta magpaalis ng tao. May ulat pa na pilit na kinukuha ng mga sundalo ang mga bangkay sa ospital para hindi na mabilang ng mga human rights groups ang mga biktima. Dahil dito, mas lalong naging desperado ang gobyerno. Inutusan ni Supreme Leader Ali Khamenei ang IRGC o ang kanilang elite guard na sila na ang humawak sa lahat ng operasyon dahil ang regular na pulisya ay nagsisimula na ring pumanig sa taumbayan. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakumpirma na ang pamilya ng kanilang foreign minister ay tumakas na patungong Lebanon para magtago. Ngayong January 12, 2026, ang buong Iran ay nasa gitna na ng isang revolusyon. Ang Port of Bandar Abbas ay sarado pa rin at ang ekonomiya ay tuluyan ng huminto. Sa madaling salita, ang Iran ay nasa bingit na ng tuluyang pagbabago. Ang pagtakas ng mga pamilya ng mga opisyal at ang pagtatago ng kanilang mga leader sa mga bunker ay malinaw na senyales ng takot. Habang paralisado na ang kanilang mga daungan at bagsak ang ekonomiya, ang susunod na 2 araw ang magsasabi kung tagumpay ba ang revolusyon ng taumbayan o kung lalo lang titindi ang madugong gulo sa bansa. Sa tingin nyo, sapat na ba ang lakas ng pagkakaisa ng mga ordinaryong tao para mapabagsak ang isang gobyerno o kailangan talaga ang tulong ng mas malalakas na bansa gaya ng Amerika? Ano ang masasabi nyo sa sitwasyong ito? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.